Nagkatulakan habang papasok ng Senado sina Senator Robin Padilla at DILG Secretary John Vic Remulla. Ang balyahan nangyari ng tangkain umanong harangin ni Remulla ang 18 nagpakilalang dating sundalo na naroon para sa flood control hearing. Itinanggi naman ni Remulla na nangharang siya. Palabas na raw siya noon nang biglang nakasalubong ang grupo kaya prinotektahan niya ang sarili lalo't nag-iisa lang siya. Nasa Senado raw siya sa hiling ni Senator Win Gatchalian na tumulong para sa kaayusan sa labas ng Senado dahil sa mga rally. Nakipag-ugnayan din daw siya dahil pinatawag daw ng Cayetano Block si dating DPWH Engineer Bryce Hernandez na nasa kustudiya ng Bureau of Jail Management and Penology. Sa kabila ng gulo sa pagpapalit ng liderato ng Senado, itinuloy ng Blue Ribbon Committee ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano ang pagdinig sa flood control scandal. Idinawit ng 18 nagpakilalang dating sundalo si Pangulong Bongbong Marcos at iba pang personalidad na nahatiran daw nila ng mali-maletang pera. Ang sagot ng mga pinaratangan sa report ni Ian Cruz. I want to give the floor to the Senate President and then I will turn this over to the subcommittee chairman, Senator Marcoleta. In any case, nandito din po ako, pero may hearing din po akong isa tungkol sa taxation. Nang mag-take over si Senator Rodante Marcoleta sa pagdinig ng flood control scandal, ang Senate Blue Ribbon Committee ng paksyon ni Senador Alan Peter Cayetano. Una niyang pinuna ang hindi pagsipot ng mga inimbitang sina dating Speaker Martin Romualdez, mga aide niya at dating Congressman Zaldico. Nasa bulwagan naman ang 18 nagpakilalang dating sundalo na naging tauhan umano ni Ko at ang abogado nilang si Attorney Levy Baligod. Si Senator Alan Peter Cayetano ang nanguna sa oath-taking ng resource persons dahil wala ring mga taga-sekretariat na dumating. Sa pagdinig, sinabi ng mga nagpakilalang dating sundalo na nagsimula ang pagde-deliver nila ng mali-maletang pera mula nang maupo si Zaldico bilang Appropriations Committee Chairman hanggang sa hindi na siya makita. 3 hanggang 4 na beses kada linggo raw ang schedule ng delivery nang hindi bababa sa 20 maleta na magkakaibang sukat. Yung small, Your Honor, is naglalaman po ng 20 to 25 million. Yung medium? Yung medium po is 40 to 50. Then yung large po, 50 to 70 po. Tahasan din nilang pinangalanan ang mga personalidad na nahatiran umano nila. Si dating Speaker Martin Romualdez po. Meron po kaming video at saka mga pictures. Umabot pa raw ng Ilocos Norte ang kanilang ruta. Para kay President Marcos. Kami po kasi yung nagdala doon sa Delta Gate, sir. At si Sergeant Tubay po ang kasama ni Boss Saldi na pumunta doon sa Ilocos. May mga retrato pa ng eroplano. Yung nag-receive lang po kung sino po doon sa Paway po nag-receive po. Alam niyo yung address o yung bahay, kahit barangay lamang? Your Honor, hindi po kasi gabi po kami dumating ni Kong Saldi doon sa area po. Ang alam daw niya, tabing tubig ang pinuntahan nilang bahay pero hindi tiyak kung lawa ito o dagat. Tinanong ni Senadora Amy Marcos kung may nakita ba silang opisyal sa Ilocos. Si Kong Sandro, then the next po si President, din si First Lady po yung dumating, nag-dinner po sila ni Kong Saldi. Pero may dala kayong mga maleta. Iniwanan ninyo doon? Yes po yun. Kanino po? Nag-receive po ma'am si Kong Sandro na po eh. Sabi ng palasyo, patunayan muna ang mga aligasyon. Pakita mo na nila ebidensya, madali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer. So dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lamang. Kasama rin sa affidavit ng mga dating sundalo ang paghahatid umano nila ng maleta kay Senador Tito Soto noong 2024. In-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. Kasama niya po si E.E. Mark, saka si Paul, saka yung ISO niya po niya si Police Major Dichoso po. Sa isang pahayag, tinawag ito ni Soto na bogus investigation in aid of destabilization. 2015 pa raw namatay ang tinukoy nilang Mark na executive assistant niya na tumanggap ng pera.
Hindi rin daw siya senador mula 2022 hanggang 2025 na sinasabing binadgetan daw niya ang tinatalakay ngayong flood control projects. Idinawit din nila Senador Erwin Tulfo. Nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Pinasinungalingan niya ni Tulfo dahil kahit daw si Gumban ay nalilito na. Paiba-iba raw ang bilang ng maleta at halagang laman nito. Pinuna rin ni Tulfo ang pagpili lang ng mga binanggit kahit marami naman daw nasa unang affidavit. Ang ibang ang binanggit kanina wala umano sa unang affidavit. Nabanggit din ang ilang mambabatas na mga kilalang nag-iimbestiga sa umano'y maanumalyang paggastos ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Si Terry Redon, sir. Nakita ko, sir, na yung sasakyan niya, BMW yun, sir. Terry Ridon, yung congressman ngayon. Yes, sir. Kasi nangalingan po yung sinasabi po ni Jolene Cadiao, no? Kahit anong panahon, sa kahit anumang lugar, wala pong dineliver sa akin na kahit ano pong maleta. Wala kaming transaksyon na maaari ko siyang bigyan o maaari niya akong bigyan ng pera. Itong ginagawa po nila ay para lamang i-discredit yung mga miyembro ng prosecution. Doon sa unang affidavit, binigyan daw ako ng maleta doon sa HOR. Pero ngayon, sinasabi naman nila, binigyan daw ako sa townhouse. So dito kitang-kita na yung pagsisinungaling nila. Para naman kay Congressman Jervil Luistro, layon lang ng mga aligasyon na sirain ang kanyang kredibilidad. Tinawag naman ni Congressman Zia Adjong na political theater at pamumulitika ang akusasyon. Sinadya raw ito para maging distraction sa papalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dawit din ng ilang dating miyembro ng Makabayan Bloc. Sa pinagsama-sama nilang pahayag, tinawag ni na Franz Castro, Arlene Brosas at Raul Manuel na nakakahiyang kasinungalingan ang mga pahayag. Walaan nila silang anumang proyektong pang-infrastruktura na inirekomenda o ipinanukala. Si ML Party List Representative Leila de Lima, idinawit kahit hindi pa kongresista noong mga panahong hinatiran umano siya ng maleta. Bakit siya kasama rito doon sa listahan ninyo sa paragraph 43? Yun po yung siguro po may lapses po kami dyan kasi nung panahon na yun, Your Honor, hindi pa po siya kongresista. Pero yung namimit na po kami ni Attorney Baligod, congresswoman na po kasi siya, kaya nasama po dyan sa mga congressman po. Kit ni de Lima, wala siyang natatanggap na pera, mapa sa maleta man, paper bag o anuman. Nagkakabuhol-buhol na anya ang paratang laban sa kanya dahil imbento lang daw ang mga ito. Itinanggi rin ni dating Senador Antonio Trillanes IV na tumanggap siya ng pera mula kay Ko para ibigay sa ICC o sa anumang rason. Dati na rin anyang sinabi ng ICC na hindi sila tumanggap ng pera kanino man kaugnay ng mga kaso dito sa Pilipinas. At dahil daw sa bagong paratang, maghahain daw uli siya ng kaso. Tugon naman ni dating Congressman Ace Barbers, sa korte na lang daw magpaliwanag ang mga dating sundalo. Political destabilization umano ito para malis ang atensyon ng publiko sa impeachment ng bise. Naghain naman ng reklamong cyber libel laban sa nagpakilalang ex-marine sa DOJ ang dawit ding si Iloilo Representative Julien Baronda. Sabay sabing walang katotohanan ang mga paratang. May delivery rin daw kay dating DOJ USEC Jojo Cadiz noong December 2 at 5, pati kay Father Flavie Villanueva na kilalang tumutulong sa pamilya ng biktima ng extrajudicial killings. Patuloy pang kinukuha ng GMA News ang panig ng mga nabanggit na mga dating sundalo. Ian Cruz, GMA News. Tig 5 milyong piso ang ipinangako umano sa mga nagpakilalang dating sundalo kapalit ng kanilang pagtestigo. Base yan sa nakuhang impormasyon ng NBI mula sa isang informant. Sa affidavit ng umano'y kinakasama ng anak ng isa sa mga nagpakilalang dating sundalo noong April 28, sinuhulan umano sila ni dating Congressman Mike Defensor para tumestigo na pinag-deliver sila ng pera ni Zaldico. Sabi ni NBI Director Melvin Matibag, nagsumite ng supplemental affidavit ang naturang informant nang bumalik ito noong May 6. Ayon sa informant, 350,000 pesos ang paunang bayad na natanggap ng ama ng kanyang kinakasama.
Pinasapina na ang 18 dating Marines at si Defensor. Buwelta ni Defensor, dati nang ginawa sa kanyang akusasyon nang lumutang ang nagpakilalang dating security aide na si Orly Guteza. Umalma naman dyan ng ilan sa maunoy dating sundalo. Huwag niyong sabihin na tumanggap kami ng 5 milyon. Pagpalit yung dignidad namin bilang isang dating sundalo. Kung may pera po ako, naipaghumot ko na po yun. Dumepensa para kay Father Flavie Villanueva ang organisasyong katuwang niya sa pagtulong sa mga biktima ng extrajudicial killings. Wala raw simbahan, minister or ministry center o parokya ng religious order ni Villanueva na SVD ang nasa Mindanao Avenue sa Quezon City na tugma sa mga aligasyon. Balak daw nilang maghain ng legal na aksyon at papanagutin ang mga nagsabi ng kasinungalingan. Patuloy namin sinusubukang makuha ang panig ng iba pang dinawit sa pagdinig sa flood control projects. Bogus o peking hearing ang isinagawang pagdinig sa flood control scandal ng paksyon ni Senator Alan Peter Cayetano. Ayon sa grupo ni Win Gatchalian, nag-abiso rin silang tuloy sa Lunes ang kanilang Senate Blue Ribbon Committee hearing. May report si Sandra Aguinaldo. Wala nang visa yun pagkatapos ng isang taon. Alam po ba ninyo? Ang Blue Ribbon Committee hearing sa flood control scandal ng grupo ni Senador Alan Peter Cayetano kanina, tinawag na bogus o pekeng hearing ng grupo ni Senador Win Gatchalian. Wala raw itong basehan sa Senate rules, calendar o maging sa otoridad ng Senado. Isa lang daw itong makasariling palabas ni na Cayetano para manatiling nakakapit sa kanilang mga posisyong na wala na sa kanila sa valid na rigudon ng Senado kahapon. Nang palitan ang liderato ng Senado kahapon, si Senador Erwin Tulfo ang naging chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee at iniurong niya sa Lunes ang pagdinig sa flood control scandal. Pero hindi yan kinikilala ni na Cayetano. Sabay giit na si Senador Pia Cayetano pa rin ang chairperson ng komite. Sa kabila niyan, naglabas ng abiso ngayong araw ang Senate Blue Ribbon Committee ni Tulfo na tuloy sa Lunes ang hearing. Inimbitahan pa nga nito ang 18 dati umanong sundalong tumestigo sa pagdinig kanina. Ang Malacanang kinikilala ang palitan ng liderato ng Senado kahapon. Kinilala na po natin ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. So kung ano man po ang kanyang ibibigay na mensahe sa ehekutibo, yun po ang ating kikilalanin. Para maayos ang gusot sa Senado, handa raw ang Pangulong magpatawag ng special session ngayong naka-adjourn ang sesyon. Dapat maipon yung para kung magkaka-special session man, tuloy-tuloy, no? Tuloy-tuloy maaprubahan lahat yun. Sabi naman ni Cayetano, peking acting Senate President ang sinusuportahan ng Malacanang. Sino legitimately elected Senate President? Nasa harap niyo. Sino ang susundin nyo? Yung peke na acting Senate President o yung sinasabi ng ating konstitusyon na Senate President? So Malacanang, yun lang advice ko sa inyo. Hintayin nyo na maka-13, tawagin nyo yung special session. Sabi ni Cayetano, panay ang meeting ng Gatchalian Block sa Malacanang. Tingin niya coordinated ang pagbakante ng posisyon sa Senado kahapon. Ang nangyari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law. Yan din ang ginawang aksyon ni dating Senate President Franklin Drilon na nagdeklara siya noong 2015 ng quorum ng 12. Nando doon sina Senator Alan at Senator Pia Cayetano. Wala naman naging pagtutol dito, wala naman naging ginawang aksyon na sinampa sa Korte Suprema. So yan ang nasusunod na jurisprudence ngayon. Ang Integrated Bar of the Philippines naniniwalang lawful at valid ang sesyon kahapon. Applicable daw ang Avellino versus Cuenco ruling na naging batayan ng quorum ng 12 senador kahapon. Sandra Aguinaldo, GMA News. Kinundina ng Senate media ang akusasyon ni Senator Rodante Marcoleta na bayaran ng karamihan ng taga-media. Kayo pong mga participants sa media, nakaramihan po sa inyo ay bayaran. Sasabihin ko na sa inyo. Sinabi yan ni Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Block kaugnay sa flood control scandal. Tinawag ng Senate media ang pahayag ni Marcoleta na irresponsable at reckless attack sa isang institusyon na kinikilalang mahalaga sa anumang demokrasya.
Hindi raw dapat idamay kailanman ang mga mamamahayag sa mga tunggalian, alitan o labanan sa kapangyarihan ng mga politiko. Ang media ay hindi anila sandata na maaaring gamitin ng isang kampo laban sa isa at hindi rin ito dapat ituring na collateral damage sa political warfare. Nagsorry kalaunan si Marcoleta. Hindi ko po nila lahat. Maybe I had some frustrations with PR. So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng ganun. I did not mean it. Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyari at sa nangyayari. Pinagbabaril na, inuntog pa sa semento ang isang nagtitinda ng pandesal ng kapwa niya tindero. Nasawi ang lalaki na 3 beses binaril ng nakaalitang tindero sa Bacolor, Pampanga. Hindi pa nakontento ang sospek na sinipa ang ulo ng biktima at pinagpupukpok ng bato ang kanyang mukha bago umalis. Sa investigasyon ng pulisya, nagkainitan ng dalawa ng magkasalubong sa ruta ng pagbebenta. Tinutugis na ang sospek. Iniurong ng Sandigan Bayan 5th Division ang arraignment ni Senator Jinggoy Estrada para sa kanyang plunder case. Nakabinbin pa kasi ang mga motion niya para ipabasura ang kaso sa korte at ibalik ito sa Justice Department o Ombudsman. Natuloy naman ang pagbasa ng sakdal sa mga kapwa niya akusado na naghain ng not guilty plea. Wala naman ang isa pang co-accused na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan dahil nasa ospital. Sa kasong graft ni Estrada sa Sandigan Bayan 2nd Division, online ang naging arraignment. Pero tumanggi ang senador na maghain ng tugon. Kaya ang korte nang naghain ng not guilty plea para sa senador.